Mukhang ito na ang hinihintay ng karamihan at na-miss nating lahat. Dahil kinumpirma na nga ni Gia de Guzman ang kanyang pagbabalik sa Creamline. Hindi rin talaga siya binatawan ng Rebisco Company kahit marami nga ang usap-usapan noon na mapupunta na ito sa ibang kupunan sa kanyang pagbabalik galing Japan. Pero ngayon, kinumpirma na nga mismo ni Gia at na-miss mo rin ba siya? Dahil handa na si Gia de Guzman para sa kanyang matagal nang inaasahang pagbabalik sa Creamline Cool Smashers, marami ang naging sabik na muli siyang makitang maglaro dito mismo sa Pinas. Tinapos ng 8-time PVL best setter ang mga buwan ng espekulasyon sa kanyang kinabukasan kasama ang kanyang club team na mahigit kalahating dekada sa Pilipinas. Of course, I'm going back to Creamline. Saad ito ng nag-iisang G-Amazing ng bansa. Bilang isang back-to-back na top playmaker sa AVC Nations Cup, hindi pa nagbibigay si de Guzman ng tiyak na petsa ng kanyang pagbabalik. Dahil inuuna niya ang kanyang tungkulin bilang kapitana para sa bansa kasama ang Alas Pilipinas. Dahil may malaking responsibilidad pa rin naman si Gia upang tulungan ang Alas Pilipinas na irepresenta ang ating bansa. Sa ngayon, nagpapasalamat si Gia dahil pinapayagan pa rin siya ng kumpanya at ng Creamline na mag-focus ng buo sa Alas Pilipinas dahil alam nila na may malaki itong responsibilidad sa bansa kaya nagpapasalamat ito sa Creamline. Huling naglaro ang 30 years old na veteranong setter sa PVL ay noong 2023 PVL Invitational Conference kung saan natalo ang Cool Smashers sa knockout title game sa Japanese guest team na Kurashiki Ablaze. At pagkatapos, sa Japan nagpatuloy si de Guzman kung saan naglaro siya ng 2 taon sa Dentsu Eri B sa Japan SV League. At nanalo siya ng ginto sa 2023 to 2024 Japan V-League Division 1 Women's V-Cup bago tinapos ang kanyang unang pananatili sa ibang bansa ng silver sa Kurashiki All Japan Volleyball Tournament. Si de Guzman ay bahagi ng unang 7 PVL Championship runs ng Creamline bago pumunta sa Japan. At sa pagkakataong ito, habang ang Cool Smashers ay nagmula sa isang pagkatalo sa Petrogas sa All Filipino Play, umaasa si de Guzman na maibalik ang nawalang karangalan para sa pinakamagaling na club ng volleyball sa Pilipinas sa sandaling isuot niya ang iconic pink and blue bago matapos ang taon. Pero sa pagkakataong ito, marami na ang nawala at nadagdag sa kupunan. Makakasama niya ang mga rookie na sina Sheena Turing ng NU Lady Bulldogs at si Nika Celes ng UP Lady Maroons. At hindi na rin ito makakasama si Bernadette Pons dahil tulad niya, mas nag-focus na rin ito sa Alas Pilipinas Beach Volley. Pero na-miss mo na ba si Gia maglaro sa Creamline? At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. I love you. Again. Walang tatawa. Ay. Ano mo ng dolphin daw? Kaninong dolphin tayo? Diyan, nalulunod na ako sa tubig. Hindi ka mamanginom. There! Haha, that's your teammate! That's my teammate! No. That's my teammate!